Max, family and friends, magandang umaga po. Isang maligaya, masagana at mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Nagpapatuloy po ang ating daily morning devotion na si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Ako pa rin po ang inyong makakasama every Tuesday morning. Deaconess Sharon Rose Yabut, your devotional leader for today. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama na, kasama na, si Jesus ang kasama na. Pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at kung wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkalapit upang magkasama-sama. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Amen! Tunay na napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Yan din po marahil ang panalangin ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya na taga-Korinto. Noong kanyang pinadalhan ng liham o sinulatan niya ang mga ito. Ang ating pong pagbubulay-bulay sa umagang ito ay ang ikalawang liham ni Pablo sa Biblia. Ito ay yung first letter sa mga taga-Korinto. Ang ating pong key verse, nais kong basahin sa inyo, unang Korinto chapter 13 verse 13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Sa mga missionary journey ni Apostle Paul, saan mang lugar siya dalhin ng Panginoon, ipinapahayag niya ang mabuting balita at nakakapagtatag siya ng iglesia. Isa na nga dito ay ang Korinto. Kadalasan, nagtatagal siya sa isang lugar sa loob lamang ng mga weeks o kaya months, pero iba sa Korinto, sa Corinthians, dahil nga ang sabi, siya ay nagtagal doon sa loob ng 2 taon.
Matiyaga niyang tinuruan at ginabayan ang mga bagong kapatid sa pananampalataya sa kanilang paglagong buhay espiritual. Pagkatapos noon, few years later, nang siya ay makaalis na sa Corinto, nakatanggap siya ng letter mula sa kanila na nagpapahayag ng mga suliranin at kaguluhan kinakaharap ng mga kapatiran doon. Nanghihingi sila ng advice kay Paul kung paano nga ba nila sasagutin ang mga issue at ano ang kanilang gagawin sa mga kinakaharap na problema, gaya ng suliranin sa pag-aasawa, imoralidad, mga church discipline, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang confusion patungkol sa eternal life, katayuan ng mga kababaihan sa iglesia, gayon din ang pagkabahabahagi na nagaganap sa iglesia. Sa leadership ba ni Pablo, ni Pedro o ni Apolos? Ito ang mga suliraning inaddress nila kay Pablo. Problem in leadership, immorality, church discipline, division among church members, and etc. Hindi po ito lumang issue na kinaharap ng simbahan. Dahil hanggang sa panahon natin ngayon, nararanasan pa rin natin ang mga ganitong suliranin. Hindi lamang sa simbahang United Methodist, kundi sa kabuuan ng simbahan ng Kristiyano. Kaya mahalaga na sa pagharap sa mga suliraning ganito, balikan po natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lihim ni Apostle Paul? There was an error in behavior. Errors in behavior. At yon ang inaddress ni Paul sa kanyang letter. Pinaalalahanan niya tayo na tayo ay bahagi ng isang katawan na si Kristo ang pinakaulo. At bilang bahagi ng katawan, tayo ay pinagkalooban ng iba't ibang spiritual gifts. Mayroong kaloob ang banal na spirito na dapat gamitin sa ikususulong ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia, at mapapurihan ang Diyos. Sa chapter 13 po, ito yung isa sa pinakapamosong famous chapter and verse sa Corinthian, sa 1 Corinthians, na kung saan pinaalalahanan ni Pablo ang tunay na mas mahalaga at ang dakila sa lahat ay ang pag-ibig. Sa Pinoy version, ganito po ang pagkakasabi. Sabi doon, kahit makapagsalita ako ng mga language ng mga tao o ng mga anghel, kung hindi naman ako nagmamahal, para lang akong maingay na gong simbal. Kahit meron akong gift na mag-preach sa mensahe na galing sa Diyos at kaya kong magpalipat ng bundok, pero wala naman akong pagmamahal, wala akong kwenta. Kahit ibigay ko ang lahat ng meron ako at ipasunog ko pa ang katawang ko, kung hindi naman ako nagmamahal, wala akong mapapanalo. Ang pagmamahal ay matiyaga at mabait, hindi seloso, maangas o mayabang, hindi bastos, makasarili o madaling mairita. Pag nagmahal ka, hindi ka nagbibilang ng mali ng iba. Pag nagmahal ka, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama. Masaya ka pag pinapairal ang totoo. Ang pagmamahal ay hindi sumusuko. Lagi siyang nagtitiwala, laging may pag-asa, nagtitiyak ka kahit anong mangyari. Walang katapusan ng pagmamahal. May mga prophecies o mensahe galing sa Diyos, pero temporary lang yon. May gift sa pagsasalita ng iba't ibang language, pero titigil din yon. At lahat ng nalalaman natin ay lilipas din. Kasi hindi pa kumpleto yung mga alam natin at yung pagpipreach ng mensahe na galing sa Diyos. Pero pag dumating na yung kumpleto at perfect, mawawala na yung hindi kumpleto. Sa verse 13, sa pagpapatuloy, sabi niya, so, ito ang tatlo, meron pa rin hanggang ngayon. Pananalig, pag-asa, at pagmamahal. At ang greatest dito ay ang pagmamahal. Amen. Binigyang diin ni Pablo na higit sa lahat, pairalin natin ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa ating paglilingkod, lagyan natin ng pag-ibig. Sa ating pakikitungo sa ating mga kapatid sa pananampalataya, pairalin lagi natin ang pag-ibig. Sa pagsunod sa mga alintuntunin, mga disiplin, gawin natin because of love. Errors in behavior can be overcome kung lagi nating pinapairal ang pag-ibig. Mga kapatid, anumang suliranin, anumang issues na maaari nating kaharapin sa simbahan o bilang mga magkakapatid sa pananampalataya o maging sa ating mga pansariling buhay or personal issues, kung mananaig ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa, kailanman hindi tayo mabibigo
at siguradong mayroong katagumpayan. Amen. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo aming Panginoon. Tunay, Panginoon, na iyong pag-ibig ay nararanasan namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita. Meron man kaming mga suliraning kinakaharap, meron man kaming mga isyung pinagtatalunan, Panginoon. Higit sa lahat, ang dalangin namin, ang pairalin mo sa aming mga puso, ay ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Tulungan mo na sa tuwina, O Diyos, mapaalalahanan kami ng mga reminder mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga sulat, Panginoon, sa aklat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Patuloy, Panginoon, naisin namin ang pagkakaisa imbis na pagkabahabahagi. Naisin namin, Panginoon, na sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang mapupurihan, hindi, Panginoon, ang aming mga sarili. Sa aming mga paglilingkod, ikaw ang mahayag, ikaw ang mapupurihan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salitang ito. Ang dalangin po namin sa patuloy naming paglilingkod sa iyo, sa patuloy na aming pananampalataya, Panginoon, ikaw lagi ang makita sa aming mga buhay. Maghari sa aming puso, ang aming malasakit, ang aming pag-ibig sa aming kapwa, Panginoon, at ito rin ang kapahayagan ng aming pag-ibig sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa tuwina hindi man kami karapat-dapat, marami mang pagkakataon na kami ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, mga kasalanang hayag o lihim, Panginoon, lahat ng ito ay nalalaman mo. Subalit sa kabila ng ito, Panginoon, patuloy mo pa rin kaming tinatanggap, patuloy mo pa rin kaming minamahal, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Kaya, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na sa aming mga buhay, sa aming mga kilos, sa aming mga salita, maging sa aming pag-iisip, Panginoon, lagi ka po namin mabigyan ng kaluguran. Lagi ka po namin mapangiti, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Makita nawa sa aming mga buhay ang Kristo, Panginoon, ang iyong muka na siyang gumagabay at tumatanglaw sa amin. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Salamat sa paalala ng iyong mga salita. Idinadalangin ko po sa iyo ang mga kapatid ko na kasama ko sa oras na ito, na nananalangin at nagde-devotion, Panginoon. Meron po silang mga personal prayer na idinudulog sa iyo, nalalaman mo po at nababatidan lahat ng ito. Ang dalangin ko po, iyo pong dinggin, sangayon sa iyong mabuting kalooban, Panginoon. Panalangin ng kagalingan sa mga kapatid na mayroong karamdaman. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, pinangahawakan namin, Panginoon, na walang hindi makapangyayari sa iyo. Ipatong mo po ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanilang lupang katawan at maranasan ang biyaya ng kagalingan. Sila, Panginoon, na nangangailangan ng probisyon, Panginoon, ikaw ang nakakabatid kung ano ang mas makabubuti para sa kanila. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Lord. Pagkalooban mo po ang mga kapatid, tugunin mo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Sila, O Diyos, na kumakaharap sa iba't ibang suliranin, iba't ibang kahirapan sa buhay, Panginoon, yakapin mo po sila, Panginoon, at katagpuin at ipaalala ang pangako ng iyong mga salita, Panginoon, na kung kami ay patuloy na magtitiwala at aasa sa iyo, hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. Salamat, aming Panginoon, sa kalayaan na makalapit sa iyo, sa diwa ng panalangin, at ang lahat ng ito ay idinudulog namin, kalakip ang aming pananampalataya na ikaw, Panginoon, ang magpapala at tutugon sa aming dalangin. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa tanging pangalan na Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito, mga kapatid. Ang dalangin ko po, sana kayo ay napagpala ng mga salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan sa umagang ito. God bless you po. See you again next Tuesday and every day. Huwag po natin kalimutan na laging magpasalamat sa bawat umaga. Dahil every gising is a blessing. Bye!